Welcome back guys sa akin channel, Kidnans TV, back again with another video. So ang gagawin natin ngayon guys ay mag-skim coat tayo sa wrap na wool. So ayan guys, nagtimpla ako diyan ng Mundo SK1 skim coat. Ayan guys, nag-apply na ako ng first coat ng tinimpla natin na skim coat. So nilinisan ko na yung wool na yan guys, no. Bali tinanggal ko na yung mga litaw na buhangin. Tapos ayan, rekta na ako nag-skim coat. So yung iba guys ay nagpa-primer pa sila ng flat latex bago mag-skim coat. So ako guys ay rekta na kasi yung mga demo naman ng mga manufacturer ng skim coat ay rekta na talaga yan. So isipin mo na lang kung mag-primer ka pa ng flat latex, kung malaki yung bahay mo o yung project mo, sa flat latex pa lang guys, wala na, lugi ka na. Kasi ang wrap ay malakas kumain ng pintura yan. So rekta na yan guys, design naman yung skim coat na rekta na sa wrap na wool. Yung iba kasi guys, nadi-discourage sila sa skim coat dahil magbabaklasan agad, no. So dahil yan sa mali yung primer nila guys. Ang gamit kasi kadalasan ng iba na primer dyan ay flat latex. So yan talaga yung lagi kong sinasabi sa inyo guys, na yung flat latex mahina talaga yan sa skim coat. Kasi dati yan din ang primer namin sa skim coat, na experience namin yan, wala talaga yung flat latex na yan sa skim coat. Kaya the best talaga na primer sa skim coat para walang sakit sa ulo, liquid tile primer talaga, o kaya yung mga solvent based primer. Yan talaga yung the best sa skim coat, outdoor o indoor. So mas maigi na sumugal na lang kayo sa primer para wala nang sakit sa ulo, less maintenance na guys kumbaga. Bale, ayan guys, nag second coat na ako, no. So yung style ko sa pag second coat guys ay ganyan, no. Parang kumbaga may iba yan nagtaka kung paulit-ulit daw, binabalik-balikan ko daw yung pagpahid. So design ko, style ko yan guys, no, para walang lalabas na bubbles. Kung mapapansin nyo yung skim coat na pagkatapos nyong magliha, tas pag nag-primer na kayo may mga nagbubutas-butas, yun yung hangin kasi guys, mga bubbles. Pero yan sa akin guys, walang bubbles yan kahit kunti. Yan, ganyan yung mga cross pattern yung ginagawa ko dyan na padiin. Tapos ang kinis nyan guys, yung mga ganyang style. So wala ka nang poproblemahin sa pagliliha, kunting liha na lang yan. Kasi ang kinis, at saka depende na rin siguro sa skim coat. Kasi yung Divis Mundo, ang kinis niya talagang ipahid guys, no. So ganyan yung style ko. Kasi yung iba kasi guys, pag nakita yung mga ganyang pahid paulit-ulit daw, pero hindi nila naintindihan na finishing na yan para pakinis, at saka hindi na tayo mahirapan sa pagliliha, at saka less na yung alikabok. Kasi grabe yung alikabok ng skim coat guys, no, pag hindi mo naayos na pagpakinisin yung pagmasilya. So iba-iba rin naman tayo ng style sa pagpahid guys, no. So nasa sa inyo na yan. Saka hanggat maaari guys, halimbawa wala pa kayong budget sa pintura, so pag nag-skim coat kayo, huwag nyo i-stock ng walang primer. So
So kailangan ay ma-primer nyo ng muna yung skim coat. Di bale na kung saka na yung magkulay, kasi hihina talaga yung skim coat guys. Madali yung sipsipin yung mga alikabok, dumi, yung mga moist pag walang primer. So di baling may stock na naka-primer kaysa sa walang primer. Ayan na yung second coat natin guys. So walang bubbles yan, at saka ang kinis walang sabit. So kunting liha na lang yan guys pagka tuyong tuyo na talaga. So kahit hindi mo na gagamitan ng number 80 yan, kahit 120 o kaya 180 o 150 pwede na yan guys, kasi ganong style na pahid, pakinis talaga yon. So pagkatapos nating maliha yung skim coat guys, ayan, magtimpla na tayo ng liquid tile primer. So ayan yung gagamitin ko na primer guys, no, liquid tile primer o kaya yung mga solvent base. So nilalagyan ko siya ng konting guys, liquid tile reducer, tapos haluin ko yan ng gusto. Tapos ayan, mag-apply na tayo sa sa mga natapos na nating maliha na skim coat. Bale ayan guys, mag-umpisa na kami na mag-apply ng liquid tile primer sa skim coat. So preparasyon muna kami ngayon dito guys, no, kasi hindi pa kumpleto yung wala pang sealing. So pina-skim coat na kasi ng may-ari, so kailangan ma-primer din natin guys, no, para maproteksyonan yung skim coat. So di baling may stock muna yan siya. So saka na yung kulay. So halimbawa guys, kung magkukulay kayo, ang kulay lang naman yan guys ay yung mga elastomeric paint. So maraming kulay yung DBs guys, no, o kaya yung sa Island, kaya sa Rain or Shine. So yung sa DBs, Sun and Rain, marami silang mga guys, yung available na ready mix colors na mga elastomeric paint. So pwede din yan guys, semi-gloss latex o kaya yung gloss latex, o kung may budget talaga kayo, pwede din yung liquid tile na gloss o kaya yung semi-gloss. So tintingan nyo lang ng liquid tile tinting color, depende sa kulay na gusto nyo. So medyo mahal nga lang yan guys, pero solid din. Ayan, lalo na sa mga outdoors guys, no. So wala kayong dapat ipag-alala sa skim coat nyo pag ang gamit nyo na primer ay yung mga solvent base. So kahit matilamsikan niya ng tubig o moist o kaya alikabok, wala talaga problema yan guys, kasi napakatibay talaga ng solvent base na primer sa skim coat. So ganun lang guys, no. Sana may idea kayong nakuha sa ating video ngayon. So sa mga hindi pa nakasubscribe, please like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa panonood.